Ganito nga po ang scenario dito sa Japan during winter season. Kapag ikaw ay nasa lugar o area o parte ng Japan na halos every year or almost every year ay nakakaranas ng matinding pagbagsak ng snow o nakakaranas ng mga snowstorm. So ganito po ang nagiging scenario. Halos napapalibutan po ang buong paligid, ang buong kalsada o mga road ng snow. Isa po yan sa challenge na kailangan mong ma-experience. Kapag ikaw ay nasa parte o area ng Japan na almost every year ay nakakaranas ng pagbagsak ng snow. Hindi naman po lahat ng area o parte dito sa Japan is nag-snow. Meron po mga area dito na halos wala pong snow. Kahit winter season. May mga area po sa Tokyo, sa Kanagawa, Yokohama at ibang area o parte ng Japan na halos walang snow kahit winter season siya. Pero yung katulad ng mga parte ng Japan na sa Hokkaido, Sapporo, Niseko at dito po sa lugar namin na halos almost every year is nakakaranas ng pagbagsak ng snow. Ito po ang nagiging scenario. Katulad dito sa sidewalk, ito po yung sidewalk, napupuno po siya ng snow dahil hindi naman siya nalilinis agad at hindi naman siya natutunaw agad. Kapag ikaw ay naglakad dyan, lumulubog ang iyong paa dahil sa dami ng snow. Kaya kailangan gumamit ka ng bota. Kapag ikaw naman po ay lalabas ng bahay, babiyahe gamit ang iyong sasakyan, challenge din yan dahil mahirap bumiyahe dahil madulas ang dahan. Kaya kailangan ang gamit ng gulong ng iyong sasakyan is winter tire o gulong na pang winter para po sa winter na gulong. Dahil madulas ang daan, nagiging cause ng accident. Meron po dito mga malalaking truck o vehicle na naglilinis ng mga road o mga main highway. Panglinis talaga siya ng mga snow sa mga daan, lalo na sa mga main road o main highway. Meron po mga truck dito na nagsasaboy po ng mga asin, parang rock salt, para matunaw yung mga nanigas na snow na naging ice, na nagiging cause ng aksidente dahil nagiging siya madulas. Meron po mga truck na nagsasaboy ng asin para po matunaw yung mga snow na naging ice at naging madulas siya. Meron din pong mga small machine na ginagamit na panglinis para mas madaling malinis po yung mga naipon na snow sa mga small road, sa mga inside road, sa mga establishment, sa harap ng mga establishment o sa harap ng mga bahay-bahay o mga neighborhood. Pero hindi po lahat ay meron ganun. Kaya ang nagiging scenario is kanya-kanyang linis gamit ang kanilang mga pala. Para magkaroon po sila ng daanan, malinis po yung kanilang harap ng bahay o mga main road o kalsada, maging passable po at magkaroon po sila ng way para madaanan. Malinis po yung mga gabundok na snow na naipon. Kapag wala pong mga machine na ganun, ang ginagamit po is mano-mano pala. So, isa po yan sa mga challenge dahil mahirap din po maglinis ng mga snow na gabundok na naipon. So, ayan po. Meron din po mga road dito na merong mga sprinkle water, merong mga water sa kalsada na lumalabas para malinis agad yung mga snow. Hindi na siya mamumuo o maninigas. Pero hindi po lahat ay merong ganun. Kaya meron pong mga vehicle na ginagamit na paglinis ng mga main road o highway dito na pangtanggal ng snow. So, ayan po ang mga challenge o scenario kapag winter season. Kapag ikaw ay nasa area o lugar na talagang nag-snow every year or almost every year. Isa pa sa challenge na kaharapin mo kapag ikaw ay nakatira sa lugar na nag-snow, sobrang lamig siya. Kapag ikaw ay nagkakaedad na, mahirap na yan dahil masakit na sa katawan, tagos hanggang buto. Okay lang yan sa mga bata pa, yung malakas pa katawan. Kaya pa nila yung sobrang lamig. Tsaka yung mga talagang local doon na nakatira na. Pinanganak talaga dito. May nakikita ako ng mga bata o mga babae na minsan naka-short pa, naka-miniskirt pa kahit nag-i-snow at sobrang lamig. Pero kung ikaw ay hindi taga dito, hindi ka lumaki sa ganitong klase ng weather, at ikaw ay nagkakaedad na, medyo challenge yan dahil masakit sa katawan at tagos hanggang buto at masakit na yan sa katawan at mga buto-buto. So, maganda ang snow at maganda maka-experience ng snow during winter season, lalo na in person. Dahil sobrang puti niya, pure white at snow powder, ang ganda niya. Lalo na kapag sa malapitan. But, kapag ikaw ay nakatira sa isang lugar na almost every year or every winter season is nakakaranas ng matinding pagbagsak ng snow, ng mga snowstorm, challenging yan.
Dahil minsan nagiging cause na yan ng delayed or damage sa mga businesses o sa mga tao, sa mga operation, lalo na kapag may mga close, may mga road na nakinlose dahil hindi siya passable, may mga damage, nagko-cause din siya ng abala o distraction o anumang basta hindi maganda sa mga businesses o sa mga operation at iba pa.